Bless the Lord. Pinagpala ko bang lahat? Amen. So ang himala, pagpapala at kapayapaan ay sumainyo pong lahat sa pangalan ni Jesus. So ang sabi po ng Biblia sa Mateo 5:3, pinagpala ang mga tao walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Amen po? Amen. So ako po ay nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa buhay po ng ating mahal na pastora. Amen. Na siyang binigyan ng Diyos ng karapatan upang ako po ay makatayo sa inyong harapan. Amen po? So, pinagpapasalamat ko ang Diyos, pinupuri ko siya dahil sa kanyang kaputihan sa lahat ng bagay na ito. Amen. So, tayo po ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos na kung saan ay napakahalaga sa bawat buhay ng Kristiyano. Amen. Ito po ay napakahalaga sa bawat tao na naniniwala sa Diyos. Amen. Na kung saan ay pinaniniwalaan niya na ang Diyos ang magliligtas sa pagdating ng panahon ng kanyang buhay. Amen. So, dito po sa ating pag-aaral, ito po ay talagang mabisa ang salita ng Diyos na kung saan na ito po ay ibig na iparating sa mga buhay ng mga mananampalataya. Amen. Na bagamat ay nagtatrabaho, may mga negosyo, amen, at maraming ginagawa, minsan dumarating sa buhay ang kapaguran. Amen po? Napapago ng maraming tao. Pero dito po sa ating babasahin, samahan niyo po ako sa Galatia, chapter 6, verse 9. Ganito po ang ating maririnig. Ang sabi po dito, kaya't huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. So purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Malinaw po na sinasabi ng Biblia sa bawat buhay ng Kristiyano. Amen. Alam naman po natin na ang buhay natin sa araw-araw nito ay hindi po maiwasan na tayo po ay mapagod. Amen. Hindi po maiwasan minsan sa buhay natin na tayo po ay matukso. Amen. Hindi po maiwasan sa buhay natin na tayo po ay daranas ng napakaraming kapigatian sa buhay na ito. Minsan dumadanas tayo ng napakaraming problema na para bang tayo ay pinapabayaan ng Diyos. Amen. Lahat po ba ay dumadanas ng mga problema at pagsubok? Opo. Dumadanas ang maraming tao. Walang exempted po dito maging Kristiyano ka man. Amen. Pero ibig pinapaabot ng Biblia na anuman ang danasan ng buhay ng tao sa ibabaw ng mundong ito, amen, napapagod man sa anong ginagawa sa buhay nito, dapat huwag kalimutan ang gumawa ng mabuti. Lalo-lalo na sa buhay ng mga Kristiyano sa Jesus is my life. Amen. Ang buhay po natin sa ibabaw ng mundong ito, hindi po natin alam kung kailan magwawakas ang buhay natin. Hindi natin alam kung ano ang haharapin natin sa araw ng bukas. Tama po. Pero kung ikaw ay anak ng Diyos, amen, sa pamilya ng Jesus my life, alam po natin na ang bukas ay laging hawak ng Diyos at hindi hawak natin. Amen. Kung ang araw ng bukas, dapat pinagkakatiwala ito sa Diyos. Amen. Tayo pong lahat binigyan ng Diyos ng kalakasan upang magtrabaho, magnegosyo. Amen. At higit sa lahat, na itong lakas na ito na binibigay ng Diyos, ito ay dapat magamit sa paggawa ng mabuti. Amen po. Sa araw ng iyong pagsamba. Amen. Sa lahat ng mga gawain ng Diyos, sa mga Bible study, kung mayroong kang time, magamit ang buhay dahil ito po ay napakabuti sa bawat buhay ng Kristiyano. Amen. Minsan, naiisip natin na nakakapagod. Lalong-lalo na kung maghapon ka, nagtatrabaho, may overtime pa. Talagang nakapagod. Amen? Pero kapatid ko, huwag na huwag mong kakalimutan ang magpapawi ng iyong pagod. Amen? Sa iyong pagbabasa ng Biblia, sa iyong pananalangin, amen? Sa iyong pakikipagkaliig, pakikipag-usap sa Diyos, sa iyong pagsamba, kapatid ko, amen, sa ating dakilang Diyos na buhay, siya ang papawi ng kapaguran ng bawat tao. Minsan naiisip natin na nakakapagod na magtrabaho, walang napupuntahan ng kinita. Amen. Minsan dumarating sa buhay ng tao, napapaisip,
Alam niyo po mga kapatid ko, dumanas man tayo ng anuman ang mga panunukso ng kaaway. Amen? Anuman ang pangungusig, anuman ang mga sinasabi ng mundong ito sa buhay natin. Huwag na huwag po tayo mapagod sa paggawa ng mabuti. Lalong-lalo na sa pagsamba mo sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Dahil ang pagod, pansamantala lang po yan. Hindi po ibig sabihin na kapag ikaw ay napapagod, hindi ka nasasamba. Maraming mga Kristiyano ngayon, dumanas lang ang mga pagsubok, napagod na sa pagsamba, napagod na sa pagbasa ng Biblia, napagod na sa pananalangin. Amen? Anong klaseng Kristiyano ang may buhay na ganun, mga kapatid ko? Lalo-lalo na kung matagal na po tayo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Huwag na huwag po natin kakalimutan, lalong-lalo na yung inuutos ng Diyos, ang mahalin siya ng buong puso, ng buong isip, buong lakas at buong kaluluwa. Amen? At makikita lamang ito ng Diyos sa bawat buhay natin na kahit ikaw ay napapagod, na kahit ikaw ay dumaranas sa mga problema at pagsubok, hindi ka pa rin maalis sa inuupuan mo. Hindi ka pa rin tumitigil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay magkakamit ka ng buhay na pagkakaloob ng Panginoon. Paano magkakamit ng buhay? Maliit na bagay na problema at pagsubok. Maliit na bagay na ikaw ay napagsasabihan na kinukurik. Ininasama mo at umalis ka. Paano mo matatanggap ang buhay? Amen? Makakatanggap po ba ang isang Kristiyano na hindi marunong tumanggap ng payo? Lalo na kung ito ay mabuti? Tatanggap po ba ng buhay ang Kristiyano kapag hindi nakikinig sa mga utos? Amen? Sa mga pagpapaliwanag mo na ginagawa na ng lahat ng marami nagsasalita kung ano ang dapat mabuti na iparinig, ipaalam. Amen? Magkakamit ba ng buhay ang mga sumusuway? Di po ba hindi? Amen? So ang sinasabi po nung nabasa ko kagabi, ang sabi po ng Pahayag chapter 2 verse 7, kung di pa ako nagkakamali, nang lahat daw pong may pangdinig ay makinig. Amen? Tama po? Lahat po ba tayo may pandinig? Ito mga kapatid ko, itong pandinig na binigay ng Diyos sa bawat Kristiyano, dapat ginagamit ito sa pakikinig kung ano man ang iyong maririnig, lalo-lalo na kung ikabubuti mo. Amen? Kasi sa buhay po natin bilang Kristiyano, minsan, hindi maalis sa ating buhay na magdamdam. Amen? Hindi maalis sa buhay natin na magtampo dahil sa hindi natin gusto na natin naririnig. Amen po ba? Pero, ang sabi nito sa nabasa ko, makinig ang lahat na may pandinig. Na sinasabi ng Banal na Espiritu sa Ephesus Church, maging sa Jesus is my life forever, Christian Ministry Church. Amen? So, ibig sabihin mga kapatid ko, kung ano ang sinasabi ng Diyos at pinapadaan sa kanyang mga likod at narinig po ito, lalo-lalo na kung ikabubuti mo, pakinggan. Dapat ang mga Kristiyano nabubuhay sa pakikinig sa salita ng Diyos at pananampalataya. Dahil ang buhay ng Kristiyano, hindi po lamang nabubuhay sa ibabaw ng mundong ito, amen, at walang forever sa ibabaw ng mundong ito. Dapat ang Kristiyano ay nabubuhay sa salita ng Diyos. Amen, sapagkat tayo pong mga tao ay pawang walang tatagaan dahil wala kang forever sa mundong ito. Pero, kapag tayo po ay nakikinig sa salita ng Diyos, pinakikinggan natin kung ano sinasabi ng Diyos, lalong-lalo na sinasabi niya at pinadadaan sa mga nagtuturo, pakinggan ng maigi at huwag magdamdam dahil ang pagdaramdam at pagtatampo ay hindi galing sa Diyos, yan po ay galing sa demonyo. Amen? Dapat ang mga Kristiyano teachable. Dapat nakikinig. Amen? Ano man ang kanyang narating na parang nasasaktan siya, na para bang ako yata ito ang pinariringgan. Amen? Kapatid ko, narinig mo yan para matutunan mo kung paano ka dapat sumunod sa salita ng Diyos, sa ating Panginoong Diyos. Amen? Amen. So, kapag narinig mo ang lahat ng bagay na yan, huwag na huwag kang mapapagod. Amen? Huwag mong kapaguran ang mga turo na akala mo masikip sa iyo. Pero yung pala ay magdudulot sa iyo ng buhay. Amen? Minsan sa buhay mo natin ang salita
na akala ba natin ay napakasakit na tumutusok, na para bang ikaw ay inaapi, na para bang ikaw ay naalipusta, na para bang ikaw ay pinariringgan, kapatid ko, hindi po. Amen? Hindi ka pinariringgan o sasaktan, kundi narinig mo ang salita ng Diyos, ang payo ng salita ng Diyos, amen, para ikaw ay matuto. Amen po. Dahil dito sa Jesus is my life, mga kapatid ko, ang tinuturo ko dito para sa ikabubuti ng bawat isa. Amen. Kaya nga ang sabi ng salita ng Diyos, huwag mapagod o huwag magsasawa sa paggawa ng mabuti. Dahil kung hindi daw po tayo susuko, tayo daw po ay aanin. Amen. Halimbawa, ikaw ay nagtatrabaho sa kumpanya. Siyempre, siswelduhan ka dahil mayroong kang tinatrabaho. Amen po. At mayroong mga benepisyo po dyan. Mayroong SSS, PhilHealth, Pag-ibig, at marami pang iba. May bonus pa. Pero alam niyo po, sa pakikinig sa salita ng Diyos, at sa iyong pananampalataya at paniniwala sa Kanya, at hindi ka napapagod sa mga buhay na ito, amen, aani daw po ang bawat taong nakikinig, amen, at sumusunod at naniniwala sa sinasabi ng Diyos. At ano yung aaninin mo? Habang ikaw ay nasa ibabaw ng bukong ito, dumanas ka man ng sakit karamdaman, huwag mong kalimutan na ikaw ay gagaling din naman. Isa po ito sa mga mauna na tatanggapin ng bawat Kristiyano na bagamat siya ay dumadana sa mga problema at pagsubok, huwag mong kakalimutan na may Diyos na mag-aayos ng problema at pagsubok na nararanasan mo. Pauna po mga biyaya, amen, bonus ng Diyos ay babaw ng mundong ito na ikaw ay may magandang kalusugan. Pero alam niyo po, ang gusto ng Diyos, hindi lang po sa mga himala, pagpapala at mga biyaya, at tinatangkilik po natin sa ibabaw ng mundong ito ang ating matatanggap. Bagamat ang ilan po sa atin mayaman, pinansyal, no? Material. Amen. May mga bahay at lupa, may tinitirhan. Amen. May mga sasakyan. Yan po ay bilang Kristiyano, pasalamatan po natin ng Diyos dahil meron po tayo ng ganyan. Amen. Pero alam niyo po, hindi lang po ang mga bagay na yan ang gusto ng Diyos na makamutan mo. Dahil alam niyo po, dahil ang Diyos ay mabuti, mapagmahal po siya. Ang gusto ng Diyos, amen, natatanggap po ang lahat ng bagay na yan, pero meron siyang isang bagay na dapat mong malaman at dapat mong matanggap na tunay na yaman sa buhay nito. Yung po ay ang buhay na walang hanggan. Amen. Sabay-sabay po na malakpas sa ating kailangan buhay. Ano ang sabi ng Biblia? Dapat magpakatatag po tayo sa buhay na ito. Huwag po tayo magpatinag sa ating mga naranasan. Amen. Sapagkat ang ating naranasan sa ibabaw ng mundong ito ay normal bilang Kristiyano. Amen. Magpakatatag. Ang sabi po sa unang Korinto, chapter 15, verse 58, ito po ang sabi. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Amen. Malinaw po ang itinuturo ni Apostol Pablo sa Corinto Church. Amen. Na alam naman po natin sa buhay natin na punong-puno ng pagdaranas ng mga pagsubok. Amen. Nagkakasakit, nag-aaway-away ang pamilya, hindi nagkakasundo. Tama po? Nawawala ng trabaho. Amen. Dumadanas ang kahirapan. Maraming bayarin. Amen. Pero bilang Kristiyano, dapat alam na po natin yan na tayo po ay dadanas sa mga bagay na yan. Pero ang sabi ng Apostol Pablo, magpakatatag kayo. Ano ba ang ibig sabihin na magpakatatag? Magpakatibay. Na ibig sabihin po, may problema ka, may pagsubok ka, ang dami mong naranasan sa ibabaw ng mundo ito. Amen. Huwag kang titigil sa pagsamba. Huwag kang titigil sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Amen. Sapagkat ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay, ang sabi ng Biblia, ang lahat ng iyong ginagawa, ang iyong pagpapagal, amen, ay hindi kakalimutan ng Diyos. Amen. Amen, mga kapatid ko. Brother Sunny, ginagawa mo ba yan mo na sinasabi mo? Alam niyo po mga kapatid ko, gaya nila, gaya ninyo, gaya natin lahat. Tayo po ay nagsisikap na masunod ang kalooban ng Diyos. Dahil alam naman po natin sa ibabaw ng mundong ito, para sa Diyos, hindi na po mahalaga kung ikaw ay mayaman.
kung ikaw ay mahirap, kung ikaw ay pugi, maganda. Amen. Hindi na mahalaga rito kung tapos ka sa pag-aaral, college level ka pa, valedictorian ka pa. Amen. Kahit wala kang pinag-aralan, hindi na pumalaga sa Diyos yun eh. Amen. Ang pinakamalaga sa Diyos, iyong puso mo, mayaman ka man, mahirap ka man, may pinag-aralan ka man o wala. Amen. Ang gusto ng Diyos, everyday humble sa Diyos. Amen. Dapat lagi po natin huwag kalimutan ang mga devotion life natin. Amen. Ang ating pagbabasa ng Biblia, dapat sa ating pagsamba, dala-dala natin Bible natin. Sino may Bible? Sinong wala? Magsabi po kung walang Bible, meron po tayong Bible yan. Alam niyo po, napakalaga sa buhay natin bilang Kristiyano. Amen. Na lagi po natin tangkilikin. At lagi natin isama sa buhay natin, laging kasama ang Diyos, ang salita ng Diyos, ang Bible. Dahil sa Bible, doon po natin makikita ang tunay ng kalayaan, ang tunay na pagsama ng Diyos, at tunay na magkaroon ka ng katotohanan sa buhay. Amen. Kaya alam niyo po, sinasabi ko po na dapat huwag natin kakalimutan dalhin ang ating Biblia, lalo-lalo na sa araw na ito. Amen. Huwag po kayo magalit sa akin. Ang ibig sabihin po ng Diyos, amen, na saan man dako, ikaw ay naroon, saan ka man naroon. Amen. Lalo-lalo na sa araw na ito, gaganin mo kung ano yung kinabubuhay mo. Ano po ba yung kinabubuhay natin? Hindi po yaman, material na bagay, kundi mismo ang Diyos, ang salita ng Diyos na nasa Biblia. Amen. Nasa po ang Biblia natin. Amen. Mga kapatid ko, ini-encourage ko po ang bawat isa sa atin. Hindi lang po sa araw ng pagsamba. Amen. Nadala-dala mo ang iyong Biblia. Dahil alam niyo po dapat ang tao, Kristiyano, matalino. Amen. Dahil hindi dito yung issue ang kaalaman, ang pinag-aralan. Hindi po issue dito kung bakit wala kang pinag-aralan eh. Amen. Kung nagbabasa ka ng Biblia, lagi mong ginagawa ang gusto ng Diyos, kapatid ko, maniwala ka man o hindi, lagi kang kasama ng Diyos, lagi kang sasamahan ng Diyos. Alam niyo po, pagdating ng problema at pagsubok, dahil inuuna mong Panginoon, lagi mo siyang sinasama sa iyong buhay, pagtatagumpayin ka sa lahat ng bagay na nararanasan mo sa ibabaw ng mundo. Amen. Mga kapatid ko, ang sabi po ni Apostol Pablo, hindi masasayang ang iyong pagpapagal. Amen. Sa iyong pagbabasa ng Biblia, hindi po masasayang yan, kapatid ko. Amen. Sa iyong pananalangin, sa iyong pagsamba, sa iyong pagsama sa mga Bible study, sa pakikinig ng salita ng Diyos, ang lahat daw po ng bagay na yan ay hindi po mawawala ng kabuluhan. Amen. Dahil lang po ang buhay ng Kristiyano, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya malinaw po na sinasabi ng Biblia, huwag matinag, huwag mapagod, laging magpakatatag, at makukuha po ang katatagan na yan sa pamamagitan ng pakikipagkaliig mo, pakikipagkasundo mo, amen, pakikipag-usap mo sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Amen. So mga kapatid ko, sa buhay natin, hindi maiwasan. Minsan nga po, kahit na church meet po natin minsan, di ba, nagkakaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan. Tama po. Nangyayari talaga na po yan at hindi po maiwasan yan. Amen. Pero, kung ikaw ay naranasan mo yan, amen, kailangan magpakatibay ka. Kailangan hindi po magiging dahilan ang lahat ng bagay na yan. Amen. Lalo-lalo na ikaw ay sumasamba at kumikilala sa Diyos. Hindi dapat maging halimbawa ang bagay na yan upang hindi ikaw makarating sa ating pagsasamba sa ating Panginoon. Hindi mo na ako sasamba, brother Salen. Bakit? Kasi yung katabi ko kanina kung ano-ano sinasabi sa akin, nakikinig ako, bumubulong-bulong Hindi tuloy ako mga focus na-discourage. Hindi mo na ako sasamba, sunod na linggo. Mga kapatid ko, kung mayroon tayong ganong emosyon, huwag po natin pairanin. Ang pairanin po natin, habang nararanasan mo yan sa iyong katabi, lalo ka pang sumamba. Amen? Lalo ka pang magbasa ng Biblia, manalangin, lalo ka pang sumunod sa kalooban ng Diyos, lalo ka pang maging mabuti sa harapan ng Diyos. Amen? At kung ikaw naman, na bulong ka na ng bulong, no? Sa kabila, sa katabi mo, tigilan po natin yan. Lalo-lalo na sa araw ng pagsamba. Bakit po?
Dahil ang banal na Espiritu na nanarito ngayon, amen, siya po ang magpapahayag at magpapaunawa sa ating buhay. Siya po ang magpapatagumpay sa ating buhay. Siya po ang magbibigay sa atin ng kaalaman, ng karunungan, amen, at siya po ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Kaya pakinggan ang salita ng Diyos. Amen. So, dito po sa Jesus My Life, nakakatuwa eh. Kasi ang bilis makinig. Amen. Youth and elders at children at marami pang iba. Kapag narinig nila ang tinig na ito, talagang pumupuko sa sila. Amen. Sa nagsasalita. Ay, nakakatuwa po talaga. Palampakan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen. So, ibig sabihin po, natututo po tayo na anuman ang maranasan natin sa ibabaw ng mundong ito. Amen. Lagi po tayong magpangatatag. Amen. Sa pamamagitan po ng prayer and fasting, napakahalaga po niyan. Amen. Dahil ang prayer and fasting po, na habang ginagawa po natin ito, tayo po ay nakikipag-usap sa ating Diyos na nanalangin, tinataas natin ang lahat ng bagay na mayroon sa buhay natin. Amen? At kakausapin natin sa mga pagbabasa ng Biblia. Isa po ito, amen, sa pagiging matatag na buhay. Dahil ito po ang ating ginagawa, amen, sa pagbabasa ng Biblia, sa pakikipagkaniig sa Diyos, nagiging matatag po ang bawat Kristiyano. Kaya pagdating ng mga pagsubok, pagdating ng mga problema, hindi matitinag hanggang ngayon, nandiyan nakaupo pa rin sila. Amen? Matirang matibay. Amen? Kung ikaw ay nananatili dyan sa inuupuan mo, mapalad ka dahil ikaw ay umasa sa Diyos. Amen? Isa ka sa makapabilang sa kaharian ng langit. Kaya ano ang gagawin natin sa buhay na ito? May problema. Ibig sabihin, sa Diyos, lumapit agad. At ilapit ang problema dahil ang Diyos lang ang makapagbigay solusyon nito. May pagsubok ka, takbo sa Diyos. Amen? May kahirapan sa buhay. May mga kabalisahan sa buhay. Amen? Ang sabi po ng ikalawang Pedro 5:7. Amen? Na ilagat ninyo sa Diyos ang inyong kabalisahan sapagkat ang Diyos ay nagmamalasakit. Amen? Wala pong masama na lumapit ka kay nanay, kay tatay, kay ate, kay kuya, sa kaibigan maraming pera, mayaman. Pero sisiguraduhin po natin na bago po tayo lumapit sa kanila, kailangan maganap muna ang Mateo 6:33. Na higit sa lahat, na pagsikapan ninyo na kayo ay mapagharian ng Diyos at ang lahat ng bagay na yan ay pawang idaragdag ng ating Panginoon. Amen? Brother Sunny siguro mayaman na kasi talagang inuuna ang Diyos. Amen? Inaamin ko mayaman po talaga ako at hindi lang ako, kayo din naman mayaman spiritual sa paggawa ng mabuti at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Palakpakan po. Amen? Sa mabuti po ang Diyos, ang sabi po sa Ephesians chapter 6, verse 7, ganito po ang ating masasaksihan. Alam niyo po mga kapatid ko, sa buhay po natin, huwag na huwag po tayong mapatinag sa anumang mga problema at pagsubok na ating daranasin. Amen? Dahil ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa sino mang nagtitiwala sa Kanya. At alam po natin yan bilang Kristiyano. Amen? Alam niyo naman po ang buhay ko hindi lingid sa inyong kaalaman. Napakaganda ng trabaho ko. Amen? Ako po ay nag-deliver ng tubig. Sa loob ng isang linggo, 2 beses minsan, hapdi pa. Amen? Pero alam niyo po, pinagpapatuloy ko ang ginagawa ko kung anong ikabubuti ng buhay ko. At pagkatapos noon, nagagawa ko po ang gusto ng Diyos. Ang magbasa ng Biblia. Ang mga panalangin at makapagsamba. Dahil alam naman po natin sa pagtatrabaho, mapapagod ang maraming tao. Pero alam niyo po, ang magiging solusyon ng katuguran ng buhay nito, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Ang sabi po sa Ephesians chapter 6, verse 7, ganito po ang ating marinig. Maglingkod kayo ng masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, maging sa manay, alipin o malaya. Amen? Maglilingkod halimbawa sa pagtatrabaho po natin. May mga ako yung mga nagtatrabaho. Amen? So mga kapatid ko, sa ating ginagawa sa pagtatrabaho, gawin daw po natin ng mabuti.
na para lang sa Panginoon tayo naglilingkod at hindi sa tao. Amen? So, sa madaling salita mga kapatid ko, na kung ano ang mabuti na nalalaman mo sa ating Diyos, yun po ang dapat ginagawa ng marami. Amen? Hindi tayo nagiging pasaway. Tama po, sa ating pag-aaral, hindi tayo nagiging pasaway sa guro. Amen? Sa ating pagtatrabaho, hindi tayo nagiging pasaway sa ating mga amo. Tama po? Amen? So, kayong mga walang amo, may mga yaman sa mundong ito, pasalamatan niyo ang Diyos dahil kayo ay biniyayaan ng yaman. Amen? Pero tandaan po natin mga kapatid ko, sa ibabaw ng mundong ito, walang ibang yaman na alam po natin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Amen? Kung anong meron ka, salamat sa Diyos. Pero hindi sa lahat, tangkilikin mo at laging mo itanim sa iyong puso na ang gawin mong kayamanan sa buhay mo, walang iba kundi ang ating Pangulo, ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Dahil pag ang Diyos ang ating gawing yaman sa buhay natin, ano man ang ating ginagawa sa mundo ito, nagtatrabaho tayo, nagninegosyo tayo. Amen? Marami nag-aaral man tayo. Mararanasan po natin ang pagsama ng Diyos. Malayo ka man, malapit ka man, pag alam mo na tinatangkilik mo ang salita ng Diyos, ang Diyos nagiging yaman ng buhay mo, asahan mo ang pagsama ng Diyos sa araw-araw na buhay. At mararanasan mo ang tagumpay ng buhay na ito. Amen? So ano ang sinasabi ng Biblia? Maglingkod kayo ng mabuti sa Panginoon. Ang paglilingkod po ay hindi dapat maalis sa bawat Kristiyano. Ano man ang ginagawa mo sa ibabaw ng mundong ito, kailangan lamang ang ginagawa mo sa Panginoon. Amen? Dahil yan po ang pinaka-purpose ng Diyos na gawin natin. Amen? Wala itong masama magtrabaho, magnegosyo. Gawin natin. Amen? Hanggang sa tayo po ay makagawa sa ibabaw ng mundong ito. Pero huwag natin kakalimutan na higit sa lahat yan na ating gagawin ay ang sambahin ng Diyos. Kahit saan ka man naroon. Amen. Sa araw-araw ng buhay mo. Dahil alam niyo po mga kapatid ko, doon po sa, hindi po nakakarating ng hermeneutics at doon sa prayer and fasting, linggo lang po tayo nagkikita-kita mga kapatid ko. Linggo-linggo lang. Amen. So dapat, dahil linggo-linggo lang tayo nagkikita, huwag na huwag niyong kakalimutan kausapin ng Diyos sa pamamagitan ng mga Biblia na hawak-hawak ninyo. Araw at gabi po. Amen. Hindi man kayo makasama sa hermeneutics, sa prayer and fasting, huwag na huwag niyong kakalimutan isama ang Diyos sa pagbabasa ng araw at gabi. Amen po? Natututo po tayo mga kapatid? Amen? Ano ang ipinababot ng Diyos? Huwag na huwag tayong mapapagod. Saan man ginagawa natin sa buhay na ito? Dahil nakakapagod naman po talaga, alam naman po natin. Pero, dahil sa pagod na yan, ang sabi po, amen? Ang sabi po ng Mateo 11:28, na lumapit kayo, kayong mga nahirapan. Gawin natin sabihin, pagod na sa pagtatrabaho, pagod sa mga problema at pagsubok, pagod sa pangungusik, pangungutya, ang nalilinig sa ibabaw ng mundo ito. Sabi ni Jesus, lumapit kayo at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kapatid ko, kung araw ng linggo, napapagod ka, at sa akala mo ay ang pagpahinga mo ay sa bahay ka lang, magkakamali po tayo dyan. Dahil ang kapahingahan po na gusto ng Diyos na matanggap po natin, doon po sa araw ng ikapitong araw ng pagsamba sa ating Diyos, ang kapahingahan. At doon mo mararanasan ang kapahingahan na ibibigay ng ating dakilang Diyos. Sabay-sabay na lang. Amen? Ang sabi po ng Ephesians 5, verse 15, baba lang po tayo. Sabi po dito, kaya mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matalino at di tulad ng mga mangmang. 16. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang sa kaluguyang panahon. Amen? Ano sinasabi po ni Apostol Pablo? Mag-ingat kayo sa pamumuhay sa ibabaw ng mundong ito mga kapatid ko. Maraming alok ang mundo. Matataas na sweldo. Amen? Magagandang trabaho at negosyo. Babae at lalaki, inaalok ng dyablo sa bawat buhay ng Kristiyano.
Ang sabi po ni Apostol Pablo, mag-ingat kayo sa pamumuhay. Mamuhay kayo. Sabi ni Apostol Pablo, ng matalino. Ibig sabihin po mga kapatid ko, alam naman po natin na bawat trabaho, nagsweldo ka ng isang araw ng 1.5. Abay, napakaganda. Amen? Mabubuhay ang pamilya ko, lalo na kung marami kang mga anak, may pinag-aaral ka pa, college. Napaka-laking bagay. Tama po? Araw ng linggo, hindi ka makapagsamba dahil nandun ka sa trabaho na yun. Hindi pwedeng mag-day off. Paano gagawin natin? Ito po ba ay kalooban ng Diyos? Na 1.5 ang araw, pero hindi ka makapagsamba ng araw ng linggo? Hindi ka makapagbasa ng Biblia, hindi ka makapanalangin? Ito po ba ay galing sa Diyos? Alam naman po natin na ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya. Pagpapala, amen? Ang diablo nagbibigay din ba? Upo! Nagbibigay din ng pagpapala. Bibigyan ka ng magandang trabaho, magandang sweldo, babae at lalaki. Huwag ka lamang sumamba sa Diyos na buhay. Amen? Pag ganun na nangyari sa Kristiyano, kapatid ko, mapapahamak ang ating kaluluwa sa apoy ng impyerno. Bakit? Pag hindi natin naganap ang kalooban ng Diyos at tayo po ay nagpadala sa ating mga kabalisahan, amen, sa alok ng mundo, kapag nagawa natin ito na hindi gusto ng Diyos, tayo po ay mapapahamak. Promise po yan. Promise. Dahil wala pong nang iwan sa Diyos na nangaligtas. Tama po? May nang iwan ba sa Diyos na nandun sa langit? Di ba wala? Ang diablo nga gusto lang lamangan ng Diyos, tinapon nito sa ilalim ng lupa tayo pa kaya, tao lamang. Tama po mga kapatid ko? Natututo po tayo. Ano gusto ibabot ng Diyos? Dapat tayo po ay mabuhay sa araw-araw na ito na ano man ang estado mo sa buhay, hindi pumalaga kung ikaw may pinag-aralan man o wala, mayaman ka man, mahirap, hindi na pumalaga yun Ang pinakamalaga po yun, buhay mo sa araw-araw. Ikaw po ba ay nakakapanalangin, nakapagpasa ng Biblia, napaparangalan po ba ng Diyos sa ating araw-araw na buhay? Amen? Tayo po ba ay, kung hindi man tayo personal, nakaka-share ng salita ng Diyos sa mga social media, tayo po ay nagpapalipad ng mga verse, ginagawa po natin yun? Amen? Ginagawa po natin, kung hindi man tayo po nakapag-share sa ating mga kababayan na nandyan. Tama po? Wala pong masama mag-share ng salita ng Diyos sa social media. Amen? Sa pamilya, wala pong masama Ang masama po roon, nagsishare ka nga, hindi mo naman ipinamumuhay, yung pumali. Nagsishare ka, na bawat uminom, pero nasinggiro ka. Sinishare mo na, dapat, ang araw na ikapitong araw, magsambag ka din, yan ang gusto ng Diyos, hindi ka naman makikita, hindi masumbungan dyan. Tama po? Dapat, ang bawat natin kung naririnig o natin i-release, sinishare sa maraming tao, ipamuhay po natin. Tama po? Amen? Dahil yun po, dapat may gawa ka, may pananampalataya ka. Magkasama po yun. Kung nananampalataya ka, balang araw, pagdating ng panahon ng buhay natin, maliligtas ka dahil sa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos. Kailangan ka rin gumawa. Amen? Sa kapwa mo. Lalo-lalo na sa Diyos. Amen po? Palagpakan po natin ng Diyos. So mga kapatid ko, ano man ang ating nararanasan, hindi po maiwasan ng problema at pagsubok. Tama po yun. Amen? Pero alam niyo po ang sinasabi po ng Unang Korinto, chapter 10, verse 13, kung di ako nakakamali. Wala pang pagsubok na dumating, amen, na hindi naranasan ng ibang tao. So, ibig sabihin pala mga kapatid ko, bago dumating ang pagsubok at problema sa buhay natin, naranasan na po ng maraming tao 2,000 years ago. Amen? Lalo-lalo na ng mga apostol, mga propeta na mga totoo na naglilingkod sa Diyos. Amen? Sila po ay dumanas ng mga problema at pagsubok. Tayo, nakaranas lang tayo, hindi na tayo pinansin, hindi na tayo nasamba. Ang sama-sama na ng loob. Amen? Napagsabihan ka ng mabuti ng pastor. Amen? Na ikabubuti mo, hindi mo tinanggap, nagagalit ka dahil ayaw mong tanggapin ang payo sa iyo. Tama po ba yun? Mali po mga kapatid ko. Dapat, ang salita ng Diyos, lalo na payo ng Diyos na pinadadaan sa ating pastora. Amen? Sa lahat ng mga lingkod ng Diyos ng mga totoo, pakinggan, unawain kung ito po ba ikabubuti mo, hindi. Kung alam mo ikabubuti mo, pakinggan, sundin. Amen? Dahil hindi para sa nagturo sa iyo yan, yung tinuturo sa iyo, kundi mismo na ikaw na tinuturuan para magkaroon ka ng direksyon ng buhay. Amen? Alam naman po natin na ang bawat isa sa atin ng mga panahon na yung hindi natin kilala ang Diyos, walang direksyon ang buhay. Yung iba, pupunta roon, amen, sa video okay, pupunta sa bunga, pupunta sa Caracross. Tama po? Ang dami.
Ang daming pinupuntahan ng marami. Isa po ba tayo doon? Ako po inaamin ko na pumapasok ako ng mga panahon hindi ko kilala ng Diyos sa hindi gusto ng Diyos. Ibig sabihin, walang direksyon buhay natin. Pero alam niyo po, dahil mabuti ang Diyos, tayo po ay inabot ng Panginoon. Tayo po ay pinagalan agad ng lingkod ng Diyos upang tayo maturuan, upang tayo matuto, at pagkatapos ng lahat ng yun, tayo po ay makagawa ng mabuti at makasunod sa kalooban ng Diyos. At ang lahat ng yan, dapat purihin natin ang Panginoon. Amen. Tayo po lahat ay tumayo.